So isang magandang hapon po at pinagpalang hapon po sa ating lahat. At narito po ulit tayo sa ating daily habit, 4 o'clock habit dito po sa Rema Fields sa pag-aaral ng salita ng Diyos. May bago po tayong pag-aaralan na topic, pero bago po iyon, tayo munang lahat ay simulan natin ito sa panalangin. So, ipo po tayo, pray tayo, Panginoon. Muli, O Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa mga oras na ito, sa aming pag-aaral at pakikinig ng iyong mga salita. Hayaan mo na patuloy kaming matuto sa iyo, Panginoon. Lagi mong gawing uhaw ang aming puso, ang aming spirito, Panginoon, sa iyong mga salita, sa mga bagay na nais mong ituro sa amin, ipagawa, ipaalam, dahil ang nais palagi ng puso namin ay ang makasunod sa kalooban mo, Panginoon. Ang mag-glorify ka sa buhay namin at ang matouch ang heart mo, O Diyos. Panginoon, sa mga oras na ito sa aming pag-aaral, saan man naroon ang bawat isa na nakikinig at nanonood ngayon, malaya ka na kausapin kami, malaya ka na turuan kami, at hayaan mo na lalo pang lumalim ang aming pagkakilala sa iyo, Panginoon, at sa gayon patuloy, O Diyos, na anuman ang maging katanungan ng mga tao sa amin, madali namin itong masasagot dahil ikaw ay suma sa amin at ikaw ay kilala namin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Holy Spirit, Panginoon, ikaw ang malaya magturo at kumilos sa mga oras na ito. Samahan mo kami dahil hindi namin kaya, Panginoon, kung wala kami nakaasa lamang sa iyo, kami palagi nakasandalang sa iyo, Panginoon. Kaya naman, malaya ka na kumilos at magturo sa amin sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, so magandang hapon po muli. At ang topic po natin ngayon, sino si Kristo? Ito po ang isa sa mga hindi maiiwasang katanungan sa ating mga mananampalataya. Sino ba si Kristo? Sino ba si Jesus? O sino ba ang Mesyas? At ang mga katanungan pong ito ay masasagot lamang mismo ng salita ng Diyos. At kung nais po natin na magkaroon ng accurate na sagot sa mga katanungan ng buhay, ang Biblia po ang magbibigay po sa atin ng mga ito. Bakit po? Kasi ang sabi po sa atin ng pangalawang Timoteo chapter 3 verse 16, sabi niya ang salita ng Holy Spirit, sabi niya, ang tanging kinasihan ng Holy Spirit na kasulatan ay walang iba kundi ang Biblia. Sabi niya saan? Sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama ng mga maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at para sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. So, ibig sabihin, ito ang pinaka-accurate na kasulatan na maaari nating malaman ang mga kasagutan sa anumang katanungan ng buhay namin po. At ngayon, sino si Kristo? Ito po ay sasagutin sa atin ng dalawa. Una po si Apostol Pedro. Ayon po kay Apostol Pedro, sino nga ba si Kristo? Makipagbukasan po kayo sa akin sa Matthew chapter 16 verse 16. Pero simulan po natin ito sa verse 13 at basahin ko po sa inyo. Ang sabi niya dito, nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At ang sabi po dito sa verse 14, at sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Ang sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pa ngang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. At sa verse 15, sabi niya, kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. At sa verse 16 po, sabi niya, sumagot si Simon Pedro. Sabi niya, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sumagot po si Pedro at ang sabi niya, sino daw ba si Kristo? Sino daw ba si Jesus? Sabi niya, ikaw ang Mesyas, ang anak ng Diyos na buhay. Sa ESND po, at ito po sa DAB, ang sabi niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At ayon po sa sagot ni Pedro, sa katanungan ni Jesus, sabi niya, si Pedro po ay isang ordinaryong tao na katulad po natin. Pero sabi niya, si Pedro po ay nakasama niya ang Panginoong Jesus ng matagal, lalo na sa ministry, nakasama niya ang Panginoong Jesus. Nakita niya ang mga ginawang himala ni Jesus. At ito pong taong ito ay binago ni Jesus ang buhay from pagiging mangingisda hanggang sa siya ay gawing mangingisda ng mga tao. Mula sa kasalanan, siya ay
nilipat, no? O siya po ay iniahon ng Diyos sa kaliwanagan. Ano po, at ang pahayag ni Pedro tungkol kay Kristo, ang sabi niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ano po, at ito po ang confession ng isang puso, ng isang naliwanagan sa katotohanan. Ang sabi niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At kung papansinin po natin ito sa verse 17, hindi po ito itinanggi ni Jesus. Bagkus, sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanang ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Sabi niya, hindi mo opinion lang yan kundi ipinahayag sa iyo ng aking Amang nasa langit. At sabi niya sa verse 18, dahil doon sabi niya, sinabi ko naman sa iyo, ikaw Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia, at hindi makapananaig sa kanya kahit na ang kapangyarihan ng kamatayan. Tinanggap ni Jesus yung pahayag ni Pedro tungkol sa kanya kung sino siya. At ulitin ko po, ayon kay Pedro, ano po, si Jesus, siya ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ano po, kung tayo po, ang bawat isa, kung tayo ang tatanungin, sino si Jesus? Sino siya sa buhay natin? Sino si Kristo? Sino ang Kristo? Ano po, maipapahayag kaya ng ating mga spirito, ng ating mga puso, kung sino siya sa buhay natin. At ulitin ko po, dito po sa sinasabi ng salita ng Diyos, ang confession ng isang puso na naliwanagan ng katotohanan, sabi niya, ikaw ang Kristo. Si Jesus ang Kristo. No, base sa mga nakitang himala na ginawa ng Panginoong Jesus. Ano po? Nakita niya yung mga himala, nagpa-dilat siya ng mga bulag, siya po ay nagpaunat ng mga lumpo, siya po ay nakapagsalita sa mga pipe, ano po, at siya po ay gumawa ng mas maraming panghimala at nakita tunghayan po ito ni Pedro. Kaya naman, sa puso, yung confession ng puso ni Pedro, sabi niya, ikaw ang Kristo. Ano po, kung papapansin po natin sa simula po nung buhay, nung nakilala nila Pedro, ang Panginoong Jesus, hindi sila naniniwala. Pero nung nagsimulang gumawa ang Panginoong Jesus ng maraming himala sa harapan nila, sa buhay nila, alam niyo po, nagsimula silang sumunod sa Panginoon. Bakit? Nalaman nila, nakita nila ang tunay na daan. Nalaman nila, nakita nila ang katotohanan. Natagpuan nila sa Panginoong Jesus ang buhay. Siya ang Kristo, siya ang Mesyas, siya ang Panginoon. Amen? At ulitin ko, ang pahayag ni Pedro tungkol sa Panginoong Jesus ay tinanggap ng Panginoong Jesus. Sabi niya, si Jesus, ang Panginoon, siya ang Kristo, siya ang Mesyas, at siya ang anak ng Diyos na buhay. Amen po. At punta po tayo sa pangalawa, sino naman daw si Kristo ayon sa mga demonyo? Ano po, makipagbukasan naman po kayo sa akin dito po sa Mark chapter 5, verse 7. Ano po? Ayan, Mark chapter 5, verse 7. Pero bago po tayo punta sa verse 7, punta muna po tayo sa verse 1 para mas maintindihan po natin yung kwento. Ano po, dito po sa verse 1, dumating sila sa ibayo ng lawa sa lupain ng Geraseno. At sabi niya sa verse 2, pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito ay naalihan ng masasamang spiritu at sa libingan naninirahan. Hindi siya maigapos ng matagal kahit na tanikala ang gamitin. Malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala, ngunit pinaglalagot-lagot niya ito at pinagbabali-bali ang pangaw. Sabi niya, talagang walang makasupil sa kanya. At sa verse 5, sabi niya, araw-gabi, nagsisisigaw siya sa libingan, sa kaburulan, at sinusugatan niya ang kanyang sarili. At dito po sa verse 6, malayo pa'y natanawan na niya si Jesus. At ang sabi niya, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan, alang-alang sa Diyos. Ano po, ito po ang pahayag ng mga demonyo tungkol kay Jesus. At ano po ang sabi niya? Sabi niya po dito, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos. Sino daw po ang Panginoong Jesus? Ano po, sino daw po ang Kristo? Sabi niya, si Jesus daw po ay ang anak ng kataas-taasang Diyos. Na-recognize nila, nakilala nila na ang kaharap nila ay ang anak ng kataas-taasang Diyos. Ano po, ito po yung kwento ng Legion.
At dito po, no, mapapansin po natin, no, ang legion po, ang ibig sabihin sa Roman army, pag sinabing legion, ito po ay, ang bilang nito ay magmula 3,000 na army hanggang 6,000. So, napakadami, ano po, no? So, 3,000 to 6,000 ang nandun sa loob ng taong yun. Kaya naman, siya po ay kahit anong gawin mong gapo sa kanya, hindi siya, nalalagot lang niya. Ganun ito kalakas. Bakit? Kasi maraming demonyo ang nakatira dito sa taong ito. At siya nga po daw ay nakatira sa libingan at araw-gabi, no, siya ay sumisigaw at sinusugatan niya ang kanyang sarili. Walang makatulong sa kanya. Pero nung makita ng taong ito, ng mga demonyo ng Panginoong Hesus, ay parating na. Ano po, na-recognize nila na siya si Jesus at siya ang anak ng kataas-taasang Diyos. Amen? Ipinapahayag ng hindi lang isang demonyo, kundi 3,000, from 3,000 to 6,000 demons, ipinapahayag nila na si Jesus ay ang Kristo at siya ay anak ng kataas-taasang Diyos. Na-recognize ang libo-libong mga demonyo na ito na ang kaharap nila ay anak ng kataas-taasang Diyos. Na-recognize nila na ang kaharap nila ay ang makapangyarihang Diyos at meron siyang authority laban sa kanila. Kaya naman sila po ay nakiusap dito. No? Sabi niya, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? No? Sabi niya, huwag mo akong pahirapan, alang-alang sa Diyos. Alam nila na si Jesus ay may kapangyarihan, na sa kanyang ang kapangyarihan, no? Para sila ay i-deal. Pero sila ay nakiusap. Bakit? No, itong time po na ito, hindi pa ito yung right time para sila i-judge. Kaya sila ay nakiusap sa Panginoong Jesus na huwag mo kami paalisin, pero ipayagan mo na lang kami umalis at doon mo kami ipadala sa mga baboy. At alam niyo po, dito po sa pinag-aaralan natin, na-recognize, ulitin ko po, ng mga demonyo, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang 10, hindi lang 100, kundi 3,000 mga demonyo, hanggang 6,000 demonyo. Pinahayag nila na ang Panginoong Jesus po ay ang anak ng kataas-taasang Diyos. Kaya naman po, sabi po dito sa Filipos, chapter 2, mabasahin ko po sa inyo, verse 9 hanggang 11. Ang sabi po dito, kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sino pong tinutukoy dito? Walang iba po, kundi ang Kristo, ang Panginoong Jesus. Sabi po dito, kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. At ang sabi po dito sa verse 10, ano pat ang lahat ng nilalang sa langit, sa lupa, at nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya at ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Amen? So, si Jesus, ang Kristo, ayon kay Pedro, si Jesus po ay ang Kristo, siya ang Mesya, siya ang tagapagligtas, siya ay Diyos. Amen? At ayon naman po sa mga demonyo, si Jesus daw po ay ang anak ng kataas-taasang Diyos, ang makapangyarihan sa lahat ng lumikha ng langit at lupa. At ulitin ko po, na-recognize ng mga demonyong ito, ng mga libu-libong demonyo na ito, na ang Panginoong Jesus ay anak ng kataas-taasang Diyos. Amen? Kaya naman, sinasabi po sa atin ng salita ng Diyos na siya ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. No? Itinampok ang kanyang pangalan higit sa lahat ng kanino mang pangalan. At sabi niya, pat ang lahat ng nilalang sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa. No? Kapag narinig ang pangalang Jesus, sabi niya po dito, lahat ay luluhod, maninikluhod at sasamba sa Kanya at ipapahayag ng lahat na si Jesucristo. Sino daw po? Si Jesucristo, ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ulitin ko po, sino daw po ba si Kristo? Ayon po kay Apostol Pedro, sabi niya po, si Jesus daw po ay ang Mesyas at siya po ay anak ng Diyos na buhay. Amen. At ayon sa mga libo-libong demonyo, no? Kahit sila, alam nila ng kaharap nila ay ang anak ng kataas-taasang Diyos, ang Kristo, ang Panginoong Jesus. Ang pangalang itinampok sa lahat ng pangalan. Kaya naman nung kaharap sila, papasin niyo po, nagpatilyo, nanikluhod, no? Lumuhod sa kanya itong lalaki ito na naglalaman ng maraming demonyo at nirecognize sila na ang Panginoong Jesus ang Diyos.
Amen. Kaya naman, sa pagpapatuloy ng ating pakikinig, dito po sa topic na ito, nawa lalo pong lumalim ang ating pagkaunawa o pagkakilala sa Panginoong Hesus. No? Dahil dito tayo titibay no po, ito po yung magbibigay sa atin ng pundasyon. Ano yun? Yung pagkakilala mo kay Hesus. Yung alam mo kung sino siya. Bakit? Kasi kapag alam mo kung sino siya, katulad ka ni Pedro, tatayo ng Diyos sa'yo, no? Sabi niya kay Pedro, doon sa binasa natin kanina, itatayo kita sa batong ito. Ibig sabihin, magiging matibay ka. Bakit? Kasi yung alam mo tungkol sa Panginoong Hesus, tama. Totoo. Kaya naman po, patuloy tayong magpatuloy dahil ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay buhay, ang anak ng kataas-taasang Diyos, at ang Mesyas, ang anak ng Diyos na buhay. Palain po tayong lahat ng Panginoon. Malangin po tayo, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, sa kaliwanagan na nagmumula sa iyo. Salamat sa kapahayagan. Salamat, Panginoon, sa spiritual na pagkain na ito, Panginoon. At hayaan mo na lalo pa kami magkaroon ng desire na makilala ka, mas makilala ka higit pa kaysa dati, Panginoon. Nais namin, Panginoon, na lalo na mapalapit sa iyo, Diyos. Salamat po. At sa bansang nanonood, magpalain mo sila, ingatan, at ibigay ang mga bagay na pangangailangan nila. Salamat, O Diyos. Purihin ka, Ama, dakilain ka, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magpalain po tayong lahat ng Panginoon.